Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda pong katotohanan niyon na pag tayo ay nasa Panginoon, ang bawat isa po ay under God's protection. Amen? At alam naman natin na kapag ang Panginoon ang nag-iingat sa atin, kung paano ang mga inahin po, kung mag-alaga sa kanilang mga inakay, gano'n na lang. Mas matindi po ang ating Diyos mag-alaga sa bawat isa sa atin. Kung ang mga inahin hindi po pababayaan ang kanyang mga inakay, our God is more than sa mga inahing manok. Amen po ba? Talagang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya salamat po sa kanyang kandili, sa kanyang patuloy na kalinga sa bawat isa sa atin. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Yung palakpak po na punong-puno ng kagalakan. Hallelujah. Amen. Purihin ka, Panginoon. Praise God. By the way po, umalis po kami kanina sa Sariaya. Napakalakas po ng ulan hanggang basta halos parte po ng Calabarzon. Batangas, Laguna, talaga pong malakas ang ulan. Even nung bago kami umalis sa Marikina, sa Sariaya po, napakalakas po. Kaya nga bago kami umalis, nag-iisip po kami kung makakalabas ba kami. So ang ginawa ko po ay sabi ko, by faith talaga, Lord, lalabas kami na tila na ang ulan at makakarating kami ng maayos sa biyaya mo. True enough, talagang sa biyaya po ng Panginoon, lumabas po kami na halos ambon-ambon na lang po, nakasakay po kami. Kaya lang medyo delayed yung amin pong naging biyahe dahil nga po sa maulan. At pagdating din po namin dito ay ngayon lang pala umulan. Pero salamat po na ang Panginoon po ang nag-iingat sa amin at binigyan po kami ng mapayapang biyahe. Salamat po sa pag-iingat ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kumusta po ang bawat isa? Amen. Mabuti po sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. Kahit na minsan may mga nakikita tayo ng mga or nararanasan na hindi maganda sa ating mga buhay, or minsan pag tinignan natin yung ating mga sitwasyon, parang may mga kakulangan. Yung mga kakulangan na yan, pagka ang inisip natin ay yung kakulangan, ay minsan nagbibigay ng worry. Amen po ba? Pero ang tingnan po natin, hindi yung kakulangan. Kundi ang tingnan po natin yung kasapatan na ating nararanasan dahil sa ating Panginoon. Let us look unto Jesus. Siya po ang nangako sa atin na siya ang ating mabuting pastol. Hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Kaya wag po natin bilangin yung wala sa atin. Ang tingnan po natin kung ano na yung meron sa atin at kung ano pa ang kayang gawin ng Diyos kapag siya ang nasa atin. Minsan po kasi, nadadaya tayo ng kaaway na kapag ang focus natin ay natuon dun sa ano yung wala sa atin, ninanakaw ng kaaway yung joy. Kasi ang nakikita natin yung kakulangan. Pero kapag ang nakita natin ay kung ano ang mayroon na tayo sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga spiritual blessings, napupuno tayo, napupuspos tayo ng kagalakan. Amen po ba? At yung mga kakulangan na yan, nakikita natin na kayang punan ng Panginoon sapagkat siya ang nangako sa Kanya na makagagawa ng higit sa lahat ng ating maaaring hingin o isipin dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na naghahari sa atin. Naghahari po ba ang Panginoon sa inyong mga buhay? Amen. Naghahari po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And because of that, ipinangako ng ating Panginoon, whatever we asked sa Kanyang pangalan, ibibigay niya. So, talagang tunay na siya ang ating kasapatan. Amen po ba? Siya lamang po ang nangangako niyan sa atin, kaya purihin po ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At sa oras pong ito, kung kayo po'y excited na sa salita ng Panginoon, mas excited po ako na ipahayag ang salita ng Diyos. Amen. Kaya hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible. This time sa Old Testament po tayo magbubukas. From the book of Deuteronomy or Deuteronomio sa Tagalog, Deuteronomy chapter 32 verses 15 hanggang 22. Pero actually halos yung buong chapter, pero ipofocus lamang po natin ang pagbasa dito po sa verses 15 hanggang 22 ng Deuteronomy. And once again, I would like to request everyone to please stand up para po sa ating pagbibigay ng paggalang habang binabasa po natin ang salita ng Panginoon. Muli ay
sabay-sabay po natin itong babasahin ng mayroong kagalakan sa Panginoon. Handa na po sa pagbasa ng salita ng Diyos? Amen. Sige nga po, makarinig po ako ng malakas na amen. Ayan, sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. Okay. Ngunit nang sila'y mabusog, umunlad ang buhay, sila'y naging palalot, ang Diyos tinalikdan. Hinamak nila at itinakwil ang kanilang tagapagligtas. Siya'y pinapanibugho nila. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't napuot sa kanila ang Diyos dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain. Sa demonyo sila naghandog at sa mga Diyos-Diyosan sumamba. Sa mga bagong Diyos-Diyosang di nila kilala at ni hindi pinansin ng kanilang mga ninuno. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila ay nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na Swail. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila, yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan, kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang puot ko'y mag-aalab na parang apoy upang sunugin ang lahat sa daigdig. Bababa ako sa Siol at pati paanan ng mga bundok ay aking wawasakin. Tayo po'y muli magpasalamat sa Diyos sa oras na ito. Hallelujah. O Diyos, salamat nga po sa iyong banal na salita na sinabi mo nga po sa aklat ng Deuteronomy chapter 32 verse 2 na ang iyong salita ay parang ulan na kapag ka ito'y bumubuhos, Panginoon, dinidiligan ang mga lupa, ang mga binhi, ito'y tumutubo, ito'y namumunga. Kaya sa oras mong ito, Father God, as your servant delivers your word, O God, your word na very powerful, O God. Alam namin buhay at makapangyarihan ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, na maihasik sa matabang lupa, Panginoon, na naririto, Panginoon, na matatabang lupa na iyong mga anak, na ang iyong binhi, Panginoon, na mahasik sa oras na ito ay katulad ng ulan, Panginoon. Ito'y patutubuin mo, Panginoon. Ito po'y lalago at magbubunga ng saganang-sagana sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay buhay at gaganapin mo ang lahat ng nasa mo para sa iyong salita upang maranasan namin minsan pa ang iyong biyaya, ang kasaganaan ng iyong pangako sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman sa oras pong ito, anumang tangka ng kaaway upang ang mga binhi na buhay, Panginoon, ay maagaw sa oras na ito. In the mighty name of Jesus, aking pong idinadalangin, I pray for alertness, spiritual alertness, Lord God, sa iyong bayan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang oras na ito ay oras, Panginoon, na nakatuon ng mabuti ang iyong mga lingkod sa iyong salita, sa iyong presensya, na ikaw lamang ang aming makita, Panginoon, sa kapulungang ito. Walang umagaw ng anumang kaluwalhatian. Tanging sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian, sapagat ikaw ang aming Diyos na dinadakila sa aming mga buhay. To thee all the glory and all the praises in Jesus' mighty name. Amen. Purin po ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Amen. Hallelujah. A faithless generation. Ito po yung ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Kung titingnan po natin ang verse 20 na ating pong binabasa sa passage na ito po ang sabi ng Panginoon. Sa Tagalog, ang sabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na Swail. Dito po, tinuring o tiningnan ng Diyos ang Israel na lahing masama, a wicked generation. At ang sabi niya sa huling bahagi, mga anak na Swail. Sa Deuteronomy, itong part na to, sa NIV, ang sabi, I will hide my face from them, he said, and see what their end will be. For they are a perverse generation, children who are unfaithful. Dito po sa NIV, tinawag ang bansang Israel na perverse generation.
and children who are unfaithful. Sa Tagalog, bansang Swail, mga anak na Swail. Sa NIB, children who are unfaithful. Sa King James, ito naman po ang makikita natin. And he said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be. For they are a very froward or perverse. They are a froward generation, children in whom is no faith. So pag sinabi po dito na children in whom is no faith, hindi po ibig sabihin na talagang wala silang pananampalataya. Kundi ang ipinapakita po dito na children na no faith ay yung kanila pong pamumuhay na tila hindi nila kilala ang Diyos, bagamat sila ay bayan ng Diyos. Pero ang kanilang pamumuhay, i-describe ng bahaging ito ng banal na kasulatan na merong panahon sa bansang Israel na nakaranas ang bansang Israel ng isang generation na tinawag sila na faithless generation. Children with no faith. Now, tandaan niyo po, God created or ordained man and woman na sa kanilang pagbuo ng pamilya, they would produce a children na, or they would produce children who are godly. Yan po yung makikita natin sa Malakias chapter 2 verse 15. Ito ang layunin ng Diyos sa pag-aasawa. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layon niya? So sinasabi dito ng Diyos ang purpose, main purpose, ultimate purpose ng marriage. Ano po ang ultimate purpose? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. So bilang mga magulang, bilang mga mag-asawa, ang ultimate purpose na inilagay ng Diyos sa pagpapamilya ay upang ang mga magulang ay mag-raise up ng mga godly children. And to raise up godly children needs godly parent. Kailangan po yun. Hindi po madali na sa mga anak na maging godly kung ang kanilang pamilya ay hindi godly. At dahil ito ang ultimate purpose ng Diyos sa bawat pamilya na magkaroon ng godly parents para magkaroon ng godly child and ultimately ito'y magresulta sa godly family, then it is possible for one generation na magkaroon ng faithless generation kung mag-fail ang mga parents to raise up godly child. At nangyari po yan. Posible po yan at nangyari po yan mismo sa Israel. Because there was a time sa Israel at mismong dito sa passage na binabasa natin, tinawag sila ng Diyos a faithless generation. O bakit nangyari ito? Na isang henerasyon na unfaithful sa Diyos. Isang henerasyon na andyan ang Diyos pero binabaliwala ang Diyos. Kaya mababasa po natin dito, ang sabi sa passage na binasa natin, although nag-o-offer sila, hindi sa tunay na Diyos, kundi nag-o-offer sila sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ng Bible, sa Diyos-Diyosan sila, sa demonyo sila, naghahandog, hindi sa Diyos. Imagine niyo po yan, bayan ng Diyos, pero sa Diyos-Diyosan o sa demonyo, naghahandog. Why? Because merong panahon na ang bansang Israel ay naging faithless sa Diyos. At ito po yung panahon na yon. At ang maganda po, siguro kung titingnan at babalikan natin yung katotohanan, sino ba ang bansang Israel? Kita natin kung paanong mula doon sa Egypt, na sila po'y alipin for more than 400 years, at inilabas sila ng Diyos papunta sa ilang, at mula doon sa ilang na alam naman natin walang anumang bagay na pwedeng mabuhay sa ilang. Pero pag binasa natin ang Deuteronomy chapter 32, yung mga lower part
ng passage na ito, makikita natin ang sabi, maging yung batuhan ay pinatutubo ng Diyos ang mga halaman. Imagine niyo po, ganon ang power ng Diyos. Alam natin na pag ang halaman ay tumubo sa bato, hindi po yan tatagal. Pero dahil nga ang Diyos ay makapangyarihan at upang kalingain itong bansang ito na kanyang minamahal, even yung bato na hindi pwedeng pagmulan ng pagpapala, ginagamit ng Diyos na daluyan ng pagpapala para lamang ipakita sa bansang ito ang kanyang pagkalinga. Kaya nung kinalinga sila ng Diyos, ang sabi po ng verse 10, tingnan niyo po kung paanong ituring ng Diyos ito pong bansang Israel. Sabi, sila'y natagpuan niya sa ilang lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Ito yung ipinapahayag dito ng salita ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel? Now, gusto ko pong mapansin ninyo mga kapatid as we read this chapter. Ito pong chapter 32 ng Deuteronomy. You will notice sa inyong Bible ang nakasulat po dyan, kanta ni Moises. Napansin niyo po ba? Tingnan niyo po ang inyong Bible. Nakanote po dyan, yan po ay kanta ni Moises. At totoo po, na yung bahagi po na yan is a song composed by Moses at nagpapakita ito ng history ng Israel, ng kabutihan ng Diyos at kung paano silang tumalikod sa Diyos at kung paano pa rin silang kinalingan ng Diyos. At dito nga po, pinapakita sa verse 10 kung paano mula doon sa ilang na walang anumang pwedeng mabuhay, pero dahil sa kalinga ng Diyos, pinagpala niya ang bansang Israel. Ang ganda po ng King James Version or sa English Version, sa ESV po, ang sabi po ng verse 10, He found him in a desert land, and in the howling waste of the wilderness, He encircled him. He cared for him. He kept him as the apple of His eye. So ganito po ang pagtingin at pagkalinga ng Diyos sa bansang Israel. Pag sinabi nating apple of His eye, ang tinutukoy po dyan, minamahal ng lubos. Amen po ba? Di ba dati yung mga lalaki, naririnig natin yan, siya yung aking apple of the eye. Ang tinutukoy niya po doon yung kanyang sinisinta. Ganon din po, nung Panginoon ay nakita niya ang bansang Israel, ganon ang pagtingin niya sa bansang ito. Ang sabi din po ng Deuteronomy chapter 32 verses 7 and 8, ipinapakita dito kung paanong kinalinga at pinagpala ng Diyos ang mga Israelita, kung paanong ipinaranas niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang presensya. Ang sabi po niya sa verse 7, alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng iyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo. Gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan. At nang itakda niya ang mga hanggahan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan. So again, makikita natin how special Israel for God is. Nandun na ang pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. At hindi nawawala ang pagmamahal na ito. Ngunit dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ay kumbaga isang malungkot na talata ang nagpapahayag na sa kabila ng kalinga ng Diyos, sa pagpapadama ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa Israel, dumating yung punto na ang bansang Israel na kanyang minamahal, kanyang kinalinga, kanyang apple of His eyes, ang sabi ng verse 20, sila ay mga anak na swail. A generation who is faithless. Generation na hindi nanalig sa Diyos, tumalikod sa Diyos sa kabila ng kanyang kalinga at pagmamahal. At ano po ang dahilan kung bakit po nangyari ito? Ang isa pong dahilan, ang sabi po ng banal na kasulatan, naranasan po nila ang lahat ng ito
nung sila po ay nakaranas ng kasaganaan. At tandaan niyo po minsan, kung paano ang Israel ay, sabi nga dito sa verse 15, nung sila'y mabusog, naranasan nilang lahat ng kasaganaan, ano po ang binanggit ng banal na kasulatan, sila po ay naging palalo at tinalikdan nila ang buhay na Diyos. Nung sila po'y mabusog, nung sila'y umunlad ang buhay, itong kaunlaran na ito ang nagdulot sa kanila upang kilalanin na ang dahilan ng pagpapala nila ay galing sa Diyos, na siyang nagbigay ng kaunlaran sa kanila, pero sa halip na kilalanin nila ang pagpapala ng Diyos, ito pa ang naglayo sa kanila sa kanilang pagkilala sa Diyos. Mga kapatid, the worst thing that could happen to a generation is to have a faithless generation. Lalo na a generation whose children have no faith in God at all. Kung noon po sa Israel, sa panahon ng pangyayaring ito, ay naranasan po nila yung faithless generation sapagkat yung mga magulang na nagsikap at umunlad sila dahil sa pagkilos ng Diyos, pero later on, ito pong kaunlaran na ito ay nakalimutan nila ang Diyos to the point na yung kanilang mga anak ay hindi na nila nadala sa Panginoon. At dahil dito, ang kaunlaran ang naglayo sa kanila sa Diyos. Ngayon pong panahon natin, mga kapatid, ay maaaring makita din po natin itong sitwasyon natin sa panahong ito, lalo na itong tinatawag po natin na digital age. Na kung tayo ngayon bilang mga magulang, hindi po tayo kikilos at hindi natin tututukang mabuti ang proper godly parenting, particularly in this digital age. I believe, pwede ding mangyari sa panahong ito yung tinatawag na faithless generation. At bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat nakikita na po natin sa ating panahon, yes, totoo na marami magsasabi na tayo po'y nabubuhay sa kahirapan. Pero tatanungin ko po kayo, nasa kahirapan po ba tayo na sa isang barong-barong na bahay, lahat ng tao may cellphone? Ganyan po ba ang mahirap? Minsan nga po yung medyo yung masikap, nagtatrabaho, talagang nag-aagwanta, nag-share lang ng cellphone, pero magugulat kayo sa mga squatters, mas malalaki pa ang mga flat screen TV nila. Tapos sila po'y nakasquat lang sa mga estero, sa eskinita. Ang lalaki po ng kanilang mga flat screen TV. Kaya hindi ko po masasabi na tayo po'y namumuhay ngayon sa kahirapan. Mali lang siguro ang paggastos. Kumbaga maraming pera, pero dahil nga po sa maraming mga tukso para magkamal nito mga gadgets na ito, masasabi ko po na ang panahon na ito ay panahon ng kaalwanan. Panahon ng kasaganaan. At dahil nga po sa panahon ng kasaganaan, nandito tayo sa tinatawag na digital age, pag hindi din po natin nabantayan ang ating mga anak, papunta doon sa panahon na kailangan bilang mga magulang, it is our ultimate goal to raise up godly children. Pero pag na-neglect natin ito, kung paanong noon sa panahon ng Israel ay mayroong faithless generation, pwede ding mangyari sa ating panahon ng ating bansa, sa kayamanang nararanasan, sa kalwanan na nararanasan, pwede din ang bansang ito ay makalimot sa tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang totoo, ito pong panahon natin ay i-describe po ng isa na nakita ko po ito sa
sa social media at kinuha ko po. At ito po ang sabi niya about the 21st century na kung saan tayo po ay naririto ngayon. At dinescribe niya, ano po ba ang 21st century? Sabi niya, our phones are wireless, cooking is fireless, cars are keyless, food is fatless, tires are tubeless, dresses are sleeveless, youths are jobless, and leaders are shameless. Di ba? Ngayon, sariwang-sariwa pa po ang parang, di ba? Ang Congress, ang Senate, nabubulaga tayo at ang pinag-uusapan pa lang po, flood control project pa lang. DPWH pa lang, isang department ng gobyerno na sandamakmak na ang corruption. Ang dami palang pera ng Pilipinas. At sa dami ng pera ng Pilipinas, yung ating mga leaders, ninanakaw ito. Kaya sabi dito, sa panahon ng 21st century, leaders are shameless. Relationships are meaningless. Attitude is careless. Wives are fearless. And babies are fatherless. Ngayon, sa panahong ito, para lang magka-baby kahit hindi na magpakasal. Kahit na ang katwiran ng ibang mga babae, anakan lang siya at iwanan na siya ng kanyang asawa, okay na. Kaya ang dami mga fatherless ngayon na mga bata. Feelings are heartless. Education is valueless. Dahil ang nakikita ngayon natin ay sinusulong sa ating education ay yung turo na may kinalaman sa New Age teaching. Ang family na supposed to be ang magiging daan para doon magmumula ang pagtuturo patungkol sa Diyos, patungkol sa pagpapamilya. Ngayon po, pag pinag-aralan po natin ang education system, ang itinuturo na po ngayon, what is a family? A family is not necessarily composed of a father and a mother and a child. A family can be a woman and an adopted child. Or it can be a father and a man and a child. At siya na po ang isinisiksik ngayon na uri ng education kasama sa curriculum sa ating education. Kaya nawawala na po yung values, tinanggal ang Bible sa paaralan. At kapag nakulong ang mga bata, dadalhin sa kulungan ang Bible. Imagine niyo po yun, tinanggal nila sa school ang Bible at pag nakulong, doon nila i-share ang salita ng Panginoon. Children in this time, nakalulungkot lang sabi, children are mannerless. Yan po ang 21st century. Panahon na kinapapalooban natin. Panahon ng kasaganaan. Na kapag tayo bilang mga magulang, napakabigat po ng ating responsibilidad ng pagkakaroon ng proper parenting sa panahong ito ng digital age. At marami po ako naririnig na mga magulang na talagang nagko-complain sa panahong ito. Bakit po? Kasi nga, imagine niyo po itong ating mga anak sa panahong ito, na yung iba sa kanila ay talagang nagising na lang, nasa digital age na sila. At ang tinutukoy ko po ay yung Generation Gen Z at saka yung Generation Alpha. Nag-start ng 1997 at ngayon sa ating panahon, itong mga taong ito, itong mga kabataang ito sa ating panahon, hindi sila maka-connect at makarelate doon sa sinasabi natin na nung panahon namin. Di ba? Alam naman natin nung panahon na wala pa po itong mga ganitong sitwasyon na talagang ang lahat ng bagay ngayon ay halos automated. Pero nung panahon po na hindi pa po natin nararanasan ang mga bagay na ito, gamit na gamit ang pananampalataya. Talagang mapapapanalangin ka. Ako po, nung nandun po kami sa
sa Sariaya, the first time na ako po'y nakarating doon, noong 1995, hindi pa po uso doon ang may kanya-kanyang CR. Ang CR po, common CR is yung running water doon sa maliit na isang kanal, irrigation. Doon po nagsi-CR, hindi covered. O kung hindi man, malawak na kaparangan. Kaya kung may nauna na sa'yo doon, lipat ka lang ng konti, punta ka sa ibang lugar. Kaya nung dumating po ako doon, talagang mapapapanalangin ka, Lord. Kasi nasanay ka dito sa Manila na medyo maayos-ayos na dahil medyo yung civilization ay medyo nauna. At nung dumating ako doon, wala pong tubig na inumin. Naguhugas ng mga pinagkainan doon sa running water na kung saan doon nagsi-CR. Kung madirihin kayo, isipin niyo po yun. Ang katwiran na lang, running water naman. Mapapanalangin ka talaga. Kaya ang unang-unang pinag-pray ko po nung panahon na yon, magkaroon po ng tubig doon sa lugar na yon at napakabilis ng tugon ng Panginoon. Yun agad ang sinagot ng Panginoon, nagkaroon po ng source ng tubig doon. Pero ngayon sa ating panahon, di ba dati, ang tawag sa Sariaya, kakadlo. Ibig sabihin, i-give. Di ba tayo, minsan may nagdi-deliver pa, mapalad ka na pag kami nagdi-deliver. Pero kung meron makukuhaan, galon-galon. Kaya marami ho sa amin ay hindi na ho nagsitaasan. Kasi ho, binubuhat ho namin ay mga galon-galon, kahit mabigat sa amin, pero kailangan ng supply ng tubig. At yun po yung kalagayan. Pero nung panahon na yun, gamit na gamit ang pananampalataya. Lahat ng mga kulang sa'yo, ipagpipray mo, hihingin mo. Pero ngayon, lahat dulot, umaangal pa. Bubuksan na lang sa gripo, kumakain na, uutusan pa yung magulang, tubig. Di ba? So, dito po sa panahon ng digital age, talagang very challenging po ito and very crucial sapagkat kapag hindi natin nagabayan ang ating next generation through proper godly parenting, there is a possibility that we can lose this generation at pwede mag-create din po ng tinatawag na faithless generation. But we don't want that to happen. Hindi po natin nahayaan na mangyari ito. Amen po ba? Hindi po natin nahayaan na sa ating henerasyon ay dumating yung panahon na walang maipapasang pananampalataya ang mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil kapag hindi po natin nagawa na maipasa ang ating pananampalataya sa ating mga anak, pagkakaroon ng vacuum, then the next generation will be a faithless generation. Kaya tandaan niyo po, mga magulang, and of course, kayo din na mga kabataan na later on, kayo din ay pupunta doon sa sitwasyon na mag-aasawa din kayo. Tandaan nyo, there is no greater responsibility for us parents than to raise a godly family and godly children. Ito po ang malaking pananagutan natin sa spiritual aspect. At sa oras pong ito, gusto ko po mag-share sa inyo ng ilang mga observations ko at yung ilan ay mga ni-research ko din. At ito po ang nagkakarakterize ng generation na ito. Yung Gen Z at saka Gen Alpha sa ating tinatawag na digital age. So ito po yung mga katangian ng mga kabataan ngayon na bakit po natin ito dapat maunawaan lalo na tayo na mga magulang or hindi natin naranasan itong kanilang sitwasyon ngayon. Kailangan po kasi natin na maintindihan sila. Kailangan maunawaan natin ang mga kabataang ito at kung saan natin maipapasok ang pananampalataya para sa kanila. So tayo mga magulang ang kailangan ding umunawa at mag-adjust sa ating po mga bagong generation na ito na kung hindi po natin sila madidisciple sa Panginoon, ang magdi-disciple po sa kanila ay ang internet. Kaya tingnan po natin, ano po ang description, anong characteristics ng generation na ito.
this generation lives in a generation where everything is possible. Ang ating mga anak sa panahong ito ay nabuhay po sila nang lahat ay nakikita nila na walang imposible sa panahong ito. Makikita po natin yan, fastest car nasa ating panahon, fastest plane, fastest train, fastest cellphone, and fastest computers, and everything na gusto mong mabilis naririto sa ating panahon. At ngayon din po sa ating panahon na wala na, kumbaga everything is possible, ngayon po, man becoming a woman is very possible in this time. Woman becoming a man is very possible sa ating panahon. Kaya ito po yung nakikita ng mga ating Gen Z at saka Gen A. Noon po, pagka may nakita kang babae, ang mga lalaki ay agad nakasipol. Ngayon ho, magdadalawang isip ka. Kung yung katabi mo, babae nga ba talaga? Kung yung si Carla, ay si Carlo ba? Hindi mo na kasi makita ang difference. Kasi mas magaganda pa. Di ba? Kaya talagang madidisib ka. At lahat ng yan, nangyayari sa ating panahon. Posible sa ating panahon. These days, everything is readily available. Nasanay ang ating mga anak na magtatanong lang sila kay Google, pupunta lang sila kay ChatGPT, and iba pang mga AI, at makikita natin, andyan na agad ang mga kailangan nila. Napaka-alwan, napaka-ginhawa ng panahon na ito para sa kanila. Kaya paano kang mapapanalangin, makakapanalangin, kung everything that you need, may sumasagot kahit hindi ka nagpe-pray. Punta ka kay Google, tinuturo sa iyo. Gusto mo ng karunungan, nandyan ang computer. Samantalang nung panahon natin, para po maka-avail ka ng encyclopedia, yung mayamang mong kaklase, puntahan mo, or punta ka sa library. Ngayon ho, dahil sa mura ang cellphone, lahat ng mga apps nandyan na. Everything is being provided. Everything is readily available. The computer will do it for you. Ito na po yung ating generation. At yung iba po sa atin, na-observe natin yung transition mula doon sa pangit na cellphone, papunta sa ngayon ay napakamura ng cellphone at magaganda pa. Yung cellphone noon na parang pangkayod ng yelo, 35,000, 40,000, at makakita ka ng naglalakad sa mall, hindi yun nakakahiya noon. Kasi status symbol yun. Pag meron ka noon, mayaman ka. Ngayon, magdala ka noon, pagtatawanan ka. Di ba? Hanggang paliit ng paliit ang mga cellphone, panipis ng panipis. At ang tagal pa ng duration ng battery. Wow! Yan po yung ating panahon. Kaya ang generation na ito, makikita natin na ang mga kabataan natin, kung noon, ang idea natin, we cannot survive without God. Kasi ang hirap ng buhay. Ang mga kabataan ngayon, they cannot survive without Wi-Fi, without cellphone. Kaya kung saan man pumunta, ang laging hanap, password? O may Wi-Fi ba dyan? Para bang ang buhay nila, at tayo bilang mga magulang, naiirita tayo doon. Kasi para na lang, dito na lang umiinog ang buhay nila. Bakit ko po sinasabi ito? We have to understand them. Nagising sila, yan na yung buhay. Kaya kailangan, paano natin sila, kung tayo ay magkakaroon ng pagmamagulang sa kanila, paano natin sila i-deal ng tama? Na hindi grudges ang mararamdaman nila sa atin. So we have to adjust. Kasi nagising na lang sila, ito na yung generation nila. Ang buhay nila nagre-revolve sa mga bagay na ito. Another thing sa generation na makikita po natin, this Gen Z and Gen A, they are a generation who are very much into social media. At dahil sila po ay connected sa social media lagi, mapapansin nyo, yung inyong mga anak, sa face-to-face, napakatahimik. Di ba? Yan ang typical na kalagayan ng mga kabataan. Pag tinanong mo, sasagot, pero pagka wala ka na, tahimik na. Pero magugulat ka. Pagdating sa social media, very openly
and lengthily, napakahaba. I-express nila yung kanilang feelings through social media. Na-express pala nila yung kanilang kalooban doon sa social media. So, ibig sabihin, talagang angkop sa kanilang panahon na ito. Ito talaga yung generation nila. At na-experience ko din po ito mismong kay Sweet. Sa case po ni Sweet, nung siya po ay nasa Quezon Science High School, yung isang teacher po, umiyak sa estudyante nila. Dahil yung karamihan ng buong klase, binas yung teacher through social media. Imagine niyo mapaiyak ang teacher. Alam naman natin na pag teacher ka, hindi ka basta-basta malalabanan ng estudyante kasi hawak mo yung class card. Pero hindi, itong buong klase na to, napaiyak yung teacher at nagulat yung mga magulang. Umattend po ako ng PTA meeting, kaya ko po nalaman yung issue sapagkat nagsumbong yung parent, yung teacher sa mga parent, merong issue na itong bagay na ito ay napakaliit lang, pero nung siya ay binas sa social media ng mga estudyante, nagulat yung mga parent kasi yung mga anak nila na ang hihinhin, napakatahimik sa kanilang bahay, sila yung ang harsh na mga words na binibitawan na hindi makapaniwala yung kanyang magulang na, anak ko ba yan? Siya ba ang nagsabi niyan? Bakit? Kasi itong mga kabataan na to, makikita natin, talagang angkop sa kanila ang panahon na ito. They can express freely their feelings through social media. At ang panahon po na ito ng ating mga kabataan, hindi po sila sanay na nagsusolve ng mga complex na problem. Kung noon po sa atin, sa pag-aaral ay solving X or finding X. Ang mga kabataan ngayon, bagamat biro, sabi nila, ano ba naman kayo? Hanggang panahon ba naman namin, hindi pa ba ma-solve yan si X na yan? Noon pa, hinahanap nyo na yan. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin sa panahon na ayaw nila yon. Nahihirapan sila. Bakit po? Kasi nga sa panahon na ito, ang mga kabataang ito, they are very impatient. They are a generation where everything around them is readily available. Nasanay sila sa panahon na ang lahat ay dahil sa advanced technology of our times, idinudulot na lahat sa kanila. At dahil dito, kung noon meron tayong tinatawag na MacGyver, ibig sabihin, very resourceful ka kapag ka may problema, wala yung ganitong gagamitin mo, pero mag-iisip ka ng paraan para makagawa ka ng alternatibo, create mo yon para mapagana mo o masolve mo yung problema. Noon ganun po, kaya marami mga MacGyver na tinatawag, maparaan. Kung ano ang mayroong resources, i-convert yan para maging ganito. Ngayon po, ang mga kabataan din naman natin, masasabi ko naman din po na very resourceful din sa ating panahon. Resourceful na mag-browse kay Lazada, kay Shopee. Pag may kailangan sila, click lang. At mas magaganda pa nga naman ang ino-offer. At mas marami pa. May TikTok pa, may Temu pa, or kung ano pa man na mga social media na pwede nilang paghanapan. Parang ang idea nila, bakit pa ako magtsatsagang, magkukuting-ting, may readily available naman. Di ba? Kaya nga, mabuti pa si Kuya, laging bumibisita dahil may parcel na dala-dala. Kaya very friendly sa kanila si Kuya. Si Kuya Rider. Di ba? So ito po yung panahon natin. This generation is too difficult and also too demanding. They want great results but lacks patience. Gusto nila na may mangyari, pero naiinip sila. Kaya ngayon, na nakikita po natin, kabi-kabila, sino yung mga proponent ngayon? At totoo naman, talagang pag nagsawa ka na, impatient ka na, paulit-ulit na sistemang mali, kailangang umaksyon agad. Nakikita natin yung mga demonstrations, Indonesia, Nepal, dito din sa Philippines, mga kabataan. Wala nang due process, mga ganun. Pero yun po yung kalagayan.
Napaka-demanding nila, pero minsan, they want things done right away. Pero ang problema, they complain when given responsibility. Halimbawa po, gusto nilang malaking muscle, ayaw naman pumunta sa gym para mag-exercise, magbuhat ng barbell. So gusto nila, ano kaya ang pwede na instant? Ano kaya sa gadget ko, ang pag browse ko, palalakihin agad ang muscle ko. Ayaw na nahihirapan, pero gusto ng matinding result. Yan po yung ating mga kabataan. They don't want to work hard. Kung mapapadali ang mga process, mas gusto nila yon. Marami pang ibang mga bagay, pero ito po ang isang bagay na nakita ko din po naman sa generation na ito. At alam ko, mag-a-agree po kayo dito, ang generation po na ito, may kukonsider ko po na highly achievers. Mga passion-driven, napaka-competent. Nakikita natin ngayon. Kung i-compare mo yung kabataan ngayon at saka yung mga older generation, 70 years old, 60 years old, may utang pa din, malaki ang utang. Ngayon mga teenagers, milyon ang pinag-uusapan, asset nila yon. Di ba? Magugulat ka na, ang dami mga kabataan ngayon, pera ang pinag-uusapan, at ang babata nito mga teenagers, may mga milyon na. Kasi mga content creator, mga nakita yung kung paano kumita sa internet. Parang ang dali ng pera sa kanila itong panahon na to. Pero yung mga masipag na mga nag-aaral na mga o nagtatrabaho nung mga older generation, nakuba na sa pagtatrabaho, hindi pa tapos kay Bombay. Pero itong mga kabataang ito, grabe, ang yayaman. Pero ito po ang problema. Sa panahong ito, ang makikita din po natin, bagamat nandun yung passion, nandun yung pagiging achiever, pero sa likod ng mga ito, bagsak ang kanilang karakter. Itong mga Gen Z na ito, yes, magsisikap po sila, gusto nilang maabot yung kanilang gusto, kahit mali yung proseso, kahit mali yung paraan. Kasi nga, yung value ng takot sa Diyos, hindi na napapahalagahan. Kasi lahat ng bagay na iaalok sa kanila, available sa kanila. Now, bakit ko po ito binubukas sa atin, mga kapatid? Kasi ito po yung panahon na napaka-crucial sa ating generation. Nung panahon po ng Israel, meron pong faithless generation na i-describe ang Bible. Because the parents failed sa kanilang pagmamagulang sa kanilang mga anak. At kung hindi rin po natin makikita itong problema na ito at hindi tayo gagawa ng action, kung paano po tayo bilang mga magulang at bilang mga susunod na mga magulang, kayo na mga kabataan na papasok sa pagpapamilya, ano mangyayari sa inyong pamilya kapag hindi ninyo nadala ang inyong pamilya sa Panginoon? Ang mga kabataan din po ngayon, makikita natin na may malaking problema sa kanilang social skills. Ang ibig ko sabihin ng social skills, hindi po sa social media skills. Yung social media skills nila talagang ang taas. Pero yung talagang social skills, yung pakikipag-relate sa kanilang kapwa, dyan po sila nagkakaroon ng problema. They would prefer to be alone and be with their cell phones. They lack purity, bagsak morally, at pinagtatawanan nila yung mga nagsisikhay through hard work, through honesty. Pinagtatawanan nila ito. Kasi iniisip nila, ba't kailangan mo pang gawin yan? Nagpapakahirap ka pa. Punta ka lang kay ChatGPT. Instantly, nandyan na, kompleto na.
Para sa kanila, cheating, lying, plagiarism, hindi mabigat na issue. So yun po yung nagiging problema dito. Kaya itong mga kabataan na ito, ang makikita natin, yung character nila ay bagsak. Bakit po? Ang models ng mga kabataan natin ngayon ay mga social media influencers, hindi mga biblical characters. Kung noon, ang dami pong masisipag umattend ng Sunday school, kahit Lunes ginagawa. Sunday school pa rin ang tawag. Attend kayo ng Sunday school. Lunes po yun gagawin sa ibang lugar kasi nga po, doon lang sila available. Pero ibig sabihin sa atin, sa church linggo, mahalaga sa atin yun. Ang ibig sabihin ng Sunday school, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pero ngayon, pansinin niyo po, pag Bible ang pag-uusapan, nako, sa meeting namin nila Chippy, ang dami niya na isi-share na sitwasyon sa ating panahon, sa mga kabataan, sa mga maliliit na bata. Hindi nakilala mga biblical characters. Pero pag tinanong mo, sino ang kanilang superhero? Nako, ang dami. Mas kilala nila ang superhero kaysa sa mga biblical characters. So ang tanong, what can we do to save this generation? Paano po natin maiiwas ang ating generation, ang ating family, na mapunta doon sa faithless generation? Ang nakikita ko pong solution is, again, ibalik pa din yung katotohanan na napakahalaga ng godly parenting. Yun pa din. Huwag nating ialis yun. At ang mga Israelita po, nawala po ang pananampalataya ng mga pamilyang ito, ng mga kabataang ito, mula nung tinamasa nila ang kasaganaan at kaunlaran ng kanilang pamumuhay. And they turned away from God. Ang sabi po ng verse 15, ngunit nang sila'y mabusog, umunlad ang buhay, sila'y naging palalot, ang Diyos tinalikdan. Hinamak nila at itinakwil ang kanilang tagapagligtas. So ito po yung naging kalagayan ng generation na yon. Kaya siya naging faithless generation because of prosperity, because of abundance of everything. Wala nang hihingin pa, nandun na lahat. Kaya hindi na-exercise sa kanilang pananampalataya. At dahil dito, napalayo sila sa Diyos. So bilang church, at nais natin ang ating pamilya ay hindi maranasan ng ganitong sitwasyon, tatlong bagay po ang nais ko pong isuggest for us to save this generation from being a faithless generation. Number 1, be a parent who prioritize God. Kailangan po bilang mga magulang, mananampalatayang magulang, makita sa atin ng ating mga anak na tayo ay mga magulang na talagang priority natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi po ni Josue, napakaganda po ng paalaala sa atin ni Josue, yung later part ng Joshua chapter 24 verse 15, ano po ang sabi ni Josue? As for me and my house, we will serve the Lord. Ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Ito po ang kailangan nating mga magulang sa ating panahon. Someone who will stand for his family. Na anuman ang mangyari, may pangangailangan man o sa kasaganaan man, hindi maaagaw ng aming sitwasyon ang aming buhay paglilingkod sa Diyos. Nung panahon ng Israel, nung pinasagana sila ng Diyos, kinalinga sila ng Diyos, napabayaan nila ang kanilang relasyon sa Diyos. Kaya anong nangyari? Itong pamilya na ito, itong henerasyon na ito, ay naging faithless generation. Ngunit sa ating panahon, mga kapatid, as parents, magkaroon po kayo ng commitment to prioritize God in your lives. Kayo mismo, una, bilang mga magulang, lalo na po kayo na mga ama ng tahanan, lead your family to God. Kayo po ang binigyan ng
mandato ng Diyos para maging pastor ng inyong mga tahanan. Kaya kami po, ang prayer po namin ngayon ni Sister Daisy, alam niyo po, sa commitment po namin sa Panginoon, na talagang pagkilos niya sa lahat ng mga mananampalataya ay hipuin niya. Hindi dahil sa programa, kundi dahil sa calling ng Diyos at tumutugon ang bawat isa sa panawagan ng Diyos. Ngayon po, nagsimula po kami sa magdadalawang buwan na rin or halos close to 2 months, na talagang nag-commit po kami parehong mag-asawa that we will rise up early in the morning, pray together. Kasi po noon, nagpipray po kami pero hindi laging kami ang sabay kung kailan lang magtagpo yung aming mga schedule. At ako po, gumigising ako ng maaga para mag-pray. Si Days, kung kailan siya magising, kasi late talaga siya matulog, kaya gigising siya at saka niya gagawin yung kanya pong obligation, yung kanyang pananagutan, commitment. Pero last time, nag-usap po kami para sa Panginoon, para sa gawain ng Diyos, at para sa pagkilos ng Diyos. Tayong dalawa, sabay tayong gigising, idudulog natin sa Panginoon ang mga bagay na ito. At totoo, nakikita ko po talagang dahil nga meron tayong minsan yung sarili natin, yung iba sa inyo, sabi meron daw pong iba ng dugo eh. Yung warm-blooded yata, pag gumising, alert agad. Yung cold-blooded naman, pag nagising, hindi agad nakakabangon dahil parang nagiinin or parang ganon, hindi active agad ang dugo. Eh, siguro yun, nakaibahan namin ni Days. Kaya ako po, talagang pag gumising ako, alam ko na naka-alert na yung mind ko, gigising na ako, focus na ako. Kaya pagka nilapitan ko si Days, in-observe ko muna. Kaya ang prayer ko nga, Lord, ihanda mo kami pareho physically. Kasi kung hindi kami physically ready, hindi rin namin magagawa yung pinagagawa ng Panginoon. Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi kailangan nating i-prioritize yung ating spiritual life sa panahong ito na marami ay hindi na pinapriority ang Diyos sa kanilang mga buhay. Why? Because many are chasing hard for money. Many are chasing hard for wealth. At bakit sila nagsisikap para sa kayamanan? Of course, to provide for their family. At wala pong masama doon. Kaya lang ang problema, ito nga po ang nangyari sa Israel. Dahil sa sobrang paghahangad nilang yumaman at yumaman naman po sila, pero nung panahon na yumaman sila, nakalimutan nila ang Diyos. Mga kapatid, hindi ho masama na maghangad ng pagyaman. Pero huwag niyong kakaligtaan ang pinakamahalaga sa lahat, and that is to prioritize God in your life. Ang sabi po ni David, si David po mayroong commitment to prioritize God more than chasing for the wealth. Ang sabi niya, awit 119 verse 36, bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. For David, chasing after God is more important than any other things. Kaya kung tayo po bilang mga magulang, kung ang katwiran nyo kaya hindi kayo makadalo sa gawain dahil pagod kayo sa inyong pagtatrabaho, na hindi ninyo matutukan ang inyong mga anak, maturuan patungkol sa salita ng Panginoon dahil ang sabi nyo, ako'y busy sa pagtatrabaho, ito'y para sa ating pamilya, mabuti po yan, but you are losing your own family. You are losing your child na ipinagkandili ng Diyos sa inyo. Huwag niyong ipagpalit ang sobrang pagtatrabaho sa spiritual na buhay ng inyong pamilya. Mga kapatid, ito pong katotohanan na ito ay nakikita po natin. Bakit ibinibigay ng Panginoon ang message na to? Because He wants our generation to be a generation who do not neglect God. Hindi tayo matulad doon sa generation ng Israel, na dumating yung panahon that they forget about God. So anong kailangan gawin? Be a parent who prioritizes God in your family and in your life. Bakit po? Pag pinarioritize nyo, ano po ba ang halaga nito? Tandaan nyo po, kapag ka pinaprioritize nyo po
ang inyong pamilya, ang spiritual na buhay ng inyong pamilya, yung mga bagay na yan ay may kinalaman sa eternity. Samantalang ang kayamanan, yan po'y temporal lamang. Kaya ang dapat po nating pagsumakitan ay ang mga bagay na spiritual. So be a godly parent to your children. Prioritize God in your life. Number 2, tell your children of the wonderful works of God. Ang ibig sabihin po niyan, sabi po dito kasi sa Deuteronomio chapter 32 verses 7 and 8, alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo. Gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. So, dito sinasabi ni Moises sa bansang Israel na kayong mga magulang, pag nagtanong sila tungkol sa mga nakaraang panahon, ano ang ginawa ng Diyos sa ating bansa? Kung nabasa niyo po yung kay Netanyahu, kay Prime Minister Netanyahu, patungkol sa nangyayari sa kanila ngayong panahon na ito, napakaganda po ng description ni Netanyahu sa ginagawa ng Diyos sa kanila. Ang inililita niya ni Netanyahu ay yung katapatan ng Diyos, yung kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na ginawa ng Diyos. Ang sabi niya, lahat ng mga lumaban sa bansang Israel, wala na sila. Pero ang Israel nandito pa din. Kaya meron siyang puso na ipinapahayag sa mga naghahanap ng tanong, ano ba ang ginagawa ng aming Diyos? Ito ang ginagawa ng ating Diyos. Lahat ng lumaban sa bansang Israel, wala na sila ngayon. Pero ang ating Diyos, iniingatan pa rin tayo. Nandito pa rin tayo bilang bayan ng Diyos. Dapat ganun din po tayo. Tell your children of the wonderful works of God. Isa-isay natin, ilahad natin sa kanila na pag nagtanong ang mga kabataang ito, hindi yung mga kilalang social media influencers, kung sino-sino mga kilala, ay pag sinabi yung mga social influencers, ang daling banggitin, si ganito, si ganyan. Pero pag tinanong ang mga biblical characters, walang masabi. Sa panahon natin, mas kilala pa ang mga media influencers kaysa sa mga biblical characters. Tayo bilang mga magulang ang magturo sa kanila, magpakilala sa kanila kung sino talaga yung dapat na maging larawan at halimbawa ng ating pananampalataya. Mga magulang, never get tired of speaking who God is to your children, of how powerful God is in your life, in the lives of the early church, sa buhay po ng mga Old Testament leaders, believers. Huwag po tayong mapagod na sila ang ikwento natin. Dahil sila yung tunay na ginabayan ng Panginoon. Itong mga social media influencers na ito, kung wala silang pananampalataya, ang nakukuha natin sa kanila ay opinion. Tell your children of the wonderful works of God. Ang generation po na ito, marami ay hindi na nananalig sa Diyos sapagkat nabuhay po sila sa panahon na ang lahat ng bagay ay possible because of high technology. The exercise of their faith is seemingly irrelevant sapagkat kung may kailangan sila, andyan po ang social media. Tumatagpo ng kanilang mga katanungan. Parents, we have to tell them that there is someone greater than all of this. Alam niyo po ba na sa Amerika, meron nang sumasamba kay AI. And they are blatantly declaring na si AI ang kanilang sinasamba. Okay lang sana si I am. Kaso AI, alam naman yung artificial intelligence. Nang ibig sabihin, dahil itong artificial intelligence na ito, talagang lahat ay nagagawa. Isang Diyos-Diyosan na inaangkin ang kapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Kaya kung tayo bilang mga magulang, hindi natin maipapahayag ito sa ating mga anak, that God is greater than everything else in this world.
itong mga kabataan natin, madadaya sila ng mundong ito. So we have to tell them na walang hihigit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Third and lastly, model your faith to your children. Number 1 is be a godly parent. Prioritize God in your life. And number 2, tell your children of the wonderful works of God. And lastly, model your faith to your children. Gusto ko po kayong dalhin sa verse 11 ng Deuteronomy na isang magandang example ng kung paano po ang isang inang agila tinuturuan na maging matatag ang kanyang inakay. Sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 11, sila'y parang mga inakay, tinuruang lumipad, sinusubaybayan mula sa itaas, minsay sinasalo ng makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak. Sa NIV, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wing to catch them and carries them on its pinions. Gusto ko po makita natin kung gaano ang isang inahing agila i-demonstrate, i-build up ang kanyang inakay na maging dependent, matuto, lumakas, at hindi maging dependent lagi sa kanya. Gusto ko ding makita na yun din ang pananagutan natin bilang mga magulang, that we are raising up godly children na makita nila sa una yung ating pananampalataya. Ipasa natin sa kanila yung ating pananampalataya. And later on, kahit wala na tayo, yung faith nila na nakita sa atin at natutunan mula sa salita ng Diyos, yun yung magbibigay sa kanila ng katatagan at kaayusan ng buhay. At ito po yung makikita natin na example na pinakita dito sa song ni Moises. Sabi kung paano ang mga eaglets, of course, alam natin na sitwasyon, ang mga eagle po, hindi po, dahil sila po, sabi nga, king of the air ang eagle. At bilang king of the air, hindi po yan maglalagay ng pugad sa mababa. Ang pugad po ng mga eagle ay napakatataas, sapagkat sila po, ang lugar na nililiparan nila ay matataas. At ang sabi po sa NIV, like an eagle that stirs up its nest. Sa una po, kapag meron po mga inakay, of course, ang tendency ng mga inakay, papakainin sila. Kaya pagdadating po yung inahing eagle, o kaya kahit yung tatay na eagle, pagdadating po sila, makikita nila na meron pong daladalang pagkain yung eagle. Kaya nga na lamang po sila at ipapasok sa kanila yung pagkain. For several days, gagawin po yan ng eagle. Pero darating yung time na kailangang turuan ng inang eagle yung kanyang mga anak. So anong gagawin? Mula po doon sa pugad na kanila pong comfort zone, guguluhin, sisirain ito ng inang eagle. At one time, dadating po siya at nag-expect po yung mga eaglets ng pagkain, pero wala. At ang gagawin pa ng inahing eagle, sisirain yung kanilang pugad. At pag wala ng pugad, bubuhatin itong mga eaglets na to at ihuhulog sa himpapawid. At hahayaang malaglag mula doon sa mataas na lugar. At habang kumakampay, hindi makalipad, pero bago mahulog sa baba, andun po ang inahing eagle, sasaluhin sa kanyang claw. Yung pinions, yun po yung kanya pong gagawin, hahawakan, dadalhin, ibabalik doon sa pugad na sinira. Tsaka po papakainin uli. Kinabukasan, gano'n naman, ititrain na naman yung kanyang anak, ihuhulog, hanggang later on, nakikita niya na, kaya nang lumipad sa sarili. Pagbalik niya uli, akala po uli ng eaglet, pagkatapos ng training ng paglipad, may pagkain na, umalis ang inahing eagle. Hindi man lang kumakain, wala man lang binibigay na pagkain. Magugutom siya. Tumalon doon sa kanyang pugad, ikinampay ang kanyang pakpak, naghanap ng makakain. Kaya niya na pala. Ganon din po, dapat tayo bilang mga magulang.
Minsan, may mga magulang po na napaka-protective sa anak. Ni ayaw pakilusin sa bahay. Ayaw turuan ng mga gawaing bahay. Hindi po maganda yung ginagawa ninyo, mga kapatid. You have to train your child sapagkat hindi po kayo laging kasama ng inyong mga anak. Matuto tayo dito sa inahing eagle. Iminomodel niya yung kanyang pamumuhay. Tayo bilang mga mananampalataya, iminomodel natin yung pananampalataya natin. At makita yan ng ating mga anak na kaya tayo nagtatagumpay kasi meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan. Amen po ba? I-model natin yung ating pananampalataya na sa pagsunod natin sa Panginoon, God provides because of our obedience to God. Sabi ng banal na kasulatan sa Psalms, God does not withhold good things to those who are walking upright. Kapag nakikita ng ating mga anak na ang kabutihan ng Diyos dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi rin sila mapupuno ng worry, hindi rin sila mapupuno ng takot sa mundong ito. Makikita nila na merong Diyos na pinagtitiwalaan ng kanilang mga magulang. Magtitiwala din sila sa kanilang Diyos na nakikilala because of their parents. Amen po ba? Are you that parent to your children? Dapat ganun tayo bilang mga magulang. Hindi po sa pagmamalaki, pero sa biyaya po ng Panginoon. Kaya po ako nagpapasalamat sa Diyos na ako po'y nakapagsimula ng pamilya, na ako po'y Kristiyano. Yun po ang unang-unang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Because I was able to lead my family, lalo na yung aking dalawang anak, to be dependent on God alone. God, the Father in heaven. At kami naman ang Father dito sa lupa. At kami bilang Father dito sa lupa, limited ang aming magagawa. But their Father in heaven, their true Father in heaven, lahat ng bagay ay kaya ng Diyos na lumikha sa kanila. So we have to model our faith to our children. Otherwise, we will lose a generation and make a generation that is faithless. Why? Because we parents failed them. So this generation is very crucial, mga kapatid. Yung iba po, dinescribe ang generation na ito, lalo na po itong year 2025. At ako po, talagang I admit, totoo yung declaration na yun. Year 2025 is the worst year of this generation. Bakit po? Many people are shameless. Hindi na sila natatakot sa Diyos. Ang pagpatay po ngayon, even in broad daylight, yung kay Charlie Kirk. Imagine niyo po yun. Ano ang gagawin? Bakit mo kailangan patayin ng isang tao na naghahayag ng salita ng Diyos? Samantalang maraming mga masasamang tao, kung tayo ay katulad ng mundo mag-isip, sabihin natin, ang patayin nyo yung mga korap. Yun yung kaisipan ng mga mundo eh. But tingnan natin, di ba? Ganyan mag-isip ang mundo. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, yun pa yung pinapatay. Kaya nga, ang sabi po, si Charlie Kirk, hindi po siya minurder. He was martyred. Katulad ni Stephen. Siya po ay namatay na ang isinusulong niya ay ang kalooban ng Diyos. Pinatay siya dahil sa pagganap sa kalooban ng Diyos. This is our generation. Nakikita natin yung sobrang yaman. It can lead to faithlessness. But we can save our family. We can save our children. We can save even our community by being a godly parent to our children. By leading our children to teach, to tell them, sino ba ang Diyos natin? At i-model natin ang ating pananampalataya sa kanila para later on, pag sila din ay nagpamilya na, ang gagamitin nilang pamantayan, yung pamantayang nakita nila sa kanilang mga godly parents. Amen? As I close, mga kapatid, nais ko pong ulitin, this generation and godly parenting at this generation, at this digital age
time is very crucial. Hindi lang basta challenging, very crucial. Because if we miss this chance, it can end up katulad ng nangyari doon sa panahon ng Israel. But we don't want to happen it that way. So anong gagawin natin? 3 things. Even marami pa mga bagay, but mula sa salita ng Panginoon, I have suggested 3 important things to do for us parents. At maging kayo mga kabataan, na lalagay din later on sa isang bagong buhay pag-aasawa. Remember, it is your role, ultimate goal as parents, to prioritize God in your life. Chase hard for God, not for wealth, not for fame, not for anything. Chase God hard sa inyong buhay. Second, tell your children about the wonderful works of God. Testify how good God is. Sabi nga po ng Deuteronomio chapter 6, sabi, kung sila'y naglalakad, kung sila'y naglalaro, kung sila'y natutulog, ibig sabihin, anak, alam mo, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo, may pangangailangan tayo, naghahanap tayo ng ganito, ganyan. Humingi lang tayo ng gabay sa Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga tamang tao. Continue to speak to God how He works in your life. Kasi pag nakikita nila yon, nagkakaroon sila ng matibay na sandigan. Totoo ang Diyos, hindi nakikita pero gumagawa ang Diyos. Amen? Napakahalaga po nito mga kapatid. Ang ibig sabihin po kasi niyan, you are modeling your faith to your children. At kapag yung tamang modeling na ito, na-catch up nila, kahit malayo na sila. Proverbs 22:6, train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Wala kayo sa buhay ng inyong mga anak, pero nandun na salita ng Diyos, nakasiksik sa kanilang mga puso. Maaalala nila yung salita ng Diyos. Magiging matatag sila dahil ang presensya ng Diyos. Kung paanong kasama nyo, kasama din po nila. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen.